Board ng Manila International Airport Authority o MIAA, si Assistant Secretary Adrian Bersamin. July 2025, nang italaga siya bilang Undersecretary at Hepe ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Ilang araw lang yan bago ang ika-4 na State of the Nation address ng Pangulo Mahiya naman kayo. na nagpagulong sa investigasyon sa flood control scandal. Pero sa kainitan ng issue, idinawit ni dating Congressman Zaldico sa isang video sinoy Yusek Bersamin na siya umano nagkumpirma sa kanya ng utos umano ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Nagbigay pa nga umano si Bersamin ng listahan ng mga proyekto na galing umano mismo sa Pangulo. Pero ayon kay Senador Panfilo Lacson, base naman anya sa salaysay sa kanya ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ginamit lang ang pangalan ng Pangulo rito. Si Undersecretary Bersamin at si Education Undersecretary Trijib Olivar lang daw ang nakinabang dito. Muli naming hininga ng pahayag si Undersecretary Adrian Bersamin sa pamamagitan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, pero hindi pa anya ito sasagot o magbibigay ng reaksyon sa ngayon. Pero nangako nakatatandang Bersamin na sasagutin ng Apo ang mga alegasyon sa takdang panahon. Dati nang itinanggi ni Bersamin at ni Olivar ang mga alegasyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, alam nyo ba na ang mga naiiwan o tinatapong mga fishing gear sa laot nagiging banta sa ating dagat at sa marine species na naninirahan dito? Ito ang tinatawag na ghost fishing. Ang lumalalang problemang ito, ipapaliwanag sa atin ni Kuya Kim. Kuya Kim, ano na? Ang nalambat na mga mangingisdang ito na mula sa Sablayan, Occidental Mindoro, hindi mga isda, kundi dalawang pawikan. Kawawa! Sabit-sabit na ang mga lambat. Isa pa, mamaliit na dito isa. Kwento ng uploader na si Jobel J. Ang mga mangingisda sa video, kanya raw mga kaibigan. Papauwi na raw sila noon nang madaanan nila ang isang lambat na palutang-lutang sa laot. Tinitingnan kung may laman na isda at paghanap buhayan nila. Ngayon, nung pagsisid nung kasama niya, ang nakita po ay pawikan. Akala pa nga nila yung isang pawikan ay patay na. Box 30? Ang mga natrap na pawikan, agad nilang inalis mula sa lambat. So, kawawa yung isa. Sabit yung paa, tingnan mo. Ano kasi siya, nasakal na siya nung lubid. At sa kanila ito pinakawalan. Magpakatatag ka. Oh, ito! Okay, 1. Malaki! Ang idol, 1, 2, 3. Ito sila! Yung isa mga idol. Yan, naglangoy na idol. Ayos na. Buhay sila. Successful yung kanilang pag-rescue doon sa pawikan. Naibitawan po nila ng maayos. Pawikan. Ang mga na-rescue na pawikan, isang green sea turtle at isang hawksbill sea turtle. Hinala nila Jobel J ang lambat kung saan sumabit ang mga ito. Itinapon o di kaya naiwan mula sa isang malaking barko. Yung lambat na po yun, sir, anod po, ritaso na binitawan sa laot. Siguro yung pawikan ay nangangain doon ng isda. Bali, natrap sila doon sa lambat na yun. Dito kasi sa amin ay talagang dumadami. Ang problema, yung natatrap sila sa mga lambat na anod. Ang tawag sa pagkakatrap ng mga laman dagat sa mga naiiwang fishing gear sa laot, gaya ng lambat, ghost fishing. Malaking problema ito. Nagdudulot kasi ito ng polusyon sa ating karagatan. Habang ang mga natatrap ng mga marine species dito, hindi basta-basta nakakatakas. Kaya sila'y namamatay sa gutom o pagkakasakal. Pwede rin ito makahuli ng mga wildlife. Ito yung tinatawag na bycatch or hindi sinasadyang pagkahuli. So, dapat pakawalan agad yung mga mahuli. Kadalasan to galing to sa mga inabandon na ng mga nets. Pwede yung mga maliliit na mga maninisa or pwede yung mga commercial fisheries din. Ang aming paalala sa ating mga kababayan na naghahanap buhay sa laot, maging responsable palagi. Sa bawat lambat kasi na inyong napapamayaan, ang ating dagat ang nasisira at ang mga nabubuhay dito ang nagdurusa. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Locked in na sa kanyang training si Sparkle star Eman Baco sa Pacquiao para sa kanyang nalalapit na boxing match. Makakalaban ni Eman sa Tagbilaran, Bohol ang isang Indonesian boxer. First time niyang sasabak sa 8 rounds of professional boxing, kaya naman, todo na ang kanyang training. Magbabalik si Eman sa kanyang showbiz commitments matapos ang upcoming match. Nakafocus po ko sa fight, ganun. Tsaka pinagpe-pray ko po na maging maayos naman po yung laban. Pagtapos po ng fight ko, babalik po ako sa showbiz ulit. Abangan niyo po.
Up next, bukod sa Encantadix, mga kapwa sangre ni Bianca Umali na pabilib din sa tapatan ni Natera at Gargan. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Importante nga ginatunan din naton sang maayo ang aton katungdanan bilang isa ka reporter, no? Ako bilang isa ka reporter. Ilabi na ang mga balita nga dapat nga mahibaluan sa mga